ngayong gabi. Bigo sa pag-ibig. That's my first time to be broken emotionally. I was in pain. Lubog sa utang. Nagtatago talaga ako. Minsan, natandaan ko, meron pang napatago ako sa ilalim ng mesa eh. Lugmok sa kasalanan. Wala na akong pag-asa. Handa na ako pumunta sa impyerno kasi alam ko yung aking ginagawa. Hindi na ako mapapatawan. Tuklasin kung paano sila muling bumangon. Rising again. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Pangangalakal ng mga babaeng probinsyana ang pinagkakakitaan ni Ami Rose. Binabantayan ko yung mga magagandang mga kadalagahan at kinakaibigan ko. Tinatapat ko yung babae. Sa club ka papasok, kikita ka ng libo-libo. Yung 50,000, simple lang sa'yo. Wala pang isa magkikitain mo yun. Basta sumunod ka lang sa gusto ko. At pagdating doon sa kanilang magulang, haharapin ko naman yun. Ang pasok naman namin doon, hindi sa club ang trabaho, kundi sa SM, sa mga grocery, mga department store ang papasukan. So, tuwan-tuwa naman yung nanay. Ibinabagsak ni Ami Rose ang mga babaeng nakukuha sa mga kilalang club dito sa Kalakhang, Maynila at ipinagbibing. Malakas po yun. Bawat ulo po doon, may share ako sa may-ari. Nang magkahigpitan sa ganong klaseng negosyo, tinakasan ni Ami Rose ang ningning ng Maynila at humanap ng panibagong mapagkakakitaan sa Cavite. Dito naisipan ni Ami Rose na pasukin ang pagpa-floor manager sa club. Pusher po ako dati. At talagang matindi po. Kapag gusto kong magkapera, gumagawa ako ng paraan. Andyan yung mangutang ako, binabayaran ko yung babayang binabayad ko. At kahit may lalaking kalipin si Ami Rose, hindi pa rin niya pinalalampas ang mga waiter at mga lalaking kanyang natitipuhan. Sa ganong tagpo umiikot ang buhay ni Ami Rose araw-araw. Hanggang isang araw, nakilala niya si Joe, ang pamangkin na may-ari ng club. Tinanong ko siya, sabi ko, anong gusto mo, sir? VIP? Ordinary? Iba yung naging reaction niya na ang sabi niya sa akin, hindi ko nakakalimutan yung God bless you. Nanlambot po ako. Para bang doon sa tinatayuan ko, hindi ako nakaalis, kundi tumitig ako sa kanya ng talagang hindi ko maisip kung ano yung dapat kong gawin. Basta tiningnan ko lang siya. Hanggang sa nakita ko siya, umiikot-ikot yung kamay niya na pinagpipre pala niya yun. Pati counter, yung lahat ng lugar na yun, nililihans pala niya yun. At pagkatapos noon, dire-diretso na siya umalis. Kinabukasan na nang malaman ni Ami Rose na kamag-anak pala siya ng may-ari at isa pala siyang pastor. Sabi niya, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Nag-isip ako. Sabi ko, parang hindi ako maniwala na mahal ako ng Panginoon. Wala na akong pag-asa. Kasi kung sasabihin mo mahal ako ng Panginoon, hindi ako naniniwala. Bigla nilang binuklat sa akin yung John 3:16 na ipinakilala nila sa akin yung pag-ibig ng Panginoon. First time na narinig ko yung salita ng Panginoon through them, na nakita ko naman yung pagpapaliwanag nila kung gaano nga kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Pero isa pa rin ang naging sa loobin ko na wala na akong pag-asa. At kung ano man ka ako yung gawin sa akin ng Panginoon, handa na ako pumunta sa impyerno kasi talagang alam ko yung aking ginagawa. Hindi na ako mapapatawan. At nang umalis ang mag-asawa, nakadama ng pagkabagabag si Ami Rose sa kanyang mga narinig. Umabot ang magdamag, hindi po ako nakatulog. May pag-asa pa kaya ako? Totoo kaya yung sinasabi ng mag-asawang ito? Dahil sa pagmamahal ng mag-asawa sa mga babaeng naging biktima ng prostitusyon, ibinukas nila Pastor Joe at Rebecca ang kanilang bahay para sa isang Bible study. At dito, inimbitahan niya si Ami Rose at ang kanyang mga alaga, maging ang may-ari ng club na dumalo. Walang patid yung pagpapakain nila talaga. So inisip ko kasi araw-araw binibigay sa akin ng manager ko yung pamerienda. So ang inisip ko, makaka-discount ako sa mga tauhan. Sa dalas ng pagpunta-punta ni Ami Rose sa Bible study, nahiwagaan siya sa kapangyarihan ng Panginoon na laging nababanggit ni Pastor Joe sa kanyang pagtuturo. Marunong ako mangkulam. Sabi ko, testingin ko nga itong mga ito. Kasi sinishare nila sa amin, ang Diyos ay makapangyarihan. Tingnan ko kung gaano sila kagaling. So talagang nagpinitin siya po ako, hindi ko kinainan yan. Isang Biyernes, saka Martes, talagang pinalakas ko yung power ng kadiliman na yun.
yung tinatawag na sumpit. Pagka mayroon kang karayom, ilalagay dito sa palad mo. Tapos babanggitin mo yung Latin. Ilalagay mo dito yung karayom na yun. Pag hinipan mo yan, inuutosan mo yan na tumusok ka doon sa puso ng taong ito. At manatili ka doon hanggang sa mamatayon. Talagang nung hinipan ko yun, lumipad siya. Pero bumalik na malambot siya. Hindi talagang tumalag. So sabi ko talagang matindi yung power ng mga taong ito. So minanmanan ko pa rin sila. Sabi ko, tingnan ko nga kung mga mababait. Tiningnan ko. Talagang sinusubukan ko sila. Lahat ng mga tao pinapupunta ko doon. Kumain kayo ng kumain. Pag nagreklamo ito, wag na tayo mag-attend. So talagang nag-a-attend kami doon ng nag-a-attend. Hindi naman sila nagre-reklamo. At nangyayain ni Pastor Josie Amiros at ang kanyang mga alaga na magsimba. Sumama naman ang mga ito sa kanya. Doon sa kanilang pagpupuri, ang ingay. Pero ang gusto ko lang yung lugar. Ang ganda naman ng church. Sana laga ko mag-church dito. Sa patuloy na pagdalo-dalo ni Amiros sa gawain ng Panginoon, unti-unti niyang nakilala ang Diyos na dati kanyang binabaliwala. Ipinagpapasalamat din ni Amiros sa Panginoon ang kabaitang ipinapakita ni Pastor Joe sa kanya dahil sa takot na mabaril at kakulangan na rin ng kaalaman niya sa Biblia. Hindi nagawang mahiwalayan ni Amiros ang kinakasama. At sa halip, inihanda niya ang sarili sa pagtatanong sa mga kapatirang maaaring makatulong sa kanya. Sabi ko, saan ka ko ang basihan na bawal pala yung kauri mo na magkaroon kayo ng relasyon? Binigyan ako ng verse na yung Sodom and Gomorrah. Binasa ko po yun. Natakot ako ng husto. Sabi ko, talagang grabe, nakakatakot pala ang ganitong sitwasyon. So doon sa pagkatakot ko, nag-desire ako na talagang pumasok sa puso ko yung magpatuloy sa Panginoon. Nagbasa ako ng nagbasa ng salita ng Panginoon hanggang sa naunawaan ko unti-unti yung mga nakasulat doon, kung ano yung mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. So that time, na-inlove ako sa Lord. Umalis ako papuntang Batangas. Pero dala-dala ko yung mga shinare sa akin. Tanda ko pa rin yun, yung 1 John 3:9. Ang tunay na Kristyano ay nagpapatuloy. Tinago ko po yun sa puso ko. Hanggang nandun ako sa Batangas, kailangan kong mag-church dito. Yung church na yun na dinadaluhan ko, sabi sa akin ng pastor, kapatid, pwedeng dito ka na sa Mission Hall tumira. Sabi niya, may calling ka eh. May plano sa iyang Panginoon. Pumayag naman ako. Doon ako tumira. Hanggang sa doon, dinisciple kami. Marami ng mga nagtuturo sa amin hanggang sa naunawaan ko ng gusto yung salita ng Panginoon. Sinimulan niya ito sa pagbabago mismo ng kanyang pagkatao. Gusto kong baguhin mo ako ng gusto. Maging ang pangalang Amiros ay inilibing na rin niya at binuhay ang pangalang Brother Brian Tarinting kasabay ng kanyang tunay na pagbabago. Sa pagbabalik ni Brian sa Naik, Cavite, isang bagong nilalang ang humarap kay Pastor Joe. Labis na katuwaan naman ang nadama ni Pastor dahil nagbunga ang lahat ng kanyang pagpapagal. Nang puntahan ni Brian ang kanyang bayang tinubuan, ang Samar, isinama niya si Pastor Joe. Laking pasasalamat niya dahil ang kanyang pagbabago ang naging daan upang tumanggap lahat ng pamilya niya sa Panginoon. Praise the Lord, hindi sila nag-atubili. Lahat po, pati mga kapatid ko ngayon, nailapit ko yun sa Panginoon. At kaming lahat ay naglilingkod ngayon sa Panginoon. Doon po sa aking mga pinanggalingan, yung mga GROs na yon, mga waiter, yung lahat ng aking mga kasamahan, pinagpapasalamat ko sa Lord dahil lahat yan sila tumanggap sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo na. Inahon mo ako sa ganitong trabaho. Dahil kung hindi, magpapatuloy pa rin yung ganong gawain. So sa Panginoon pala, walang imposible. Pinalaya niya ako. You know, Camila, the lie of the enemy, yun si Amiros could not believe that meron pa siyang hope, may pag-asa pa. Yes. Kala niya, he was so deep in sin na wala na, tapos na yung buhay niya. Hindi. There's always hope in God. He's right. out to restore you. And if you allow that love to just fill your heart, you will be restored. Yes, this is a perfect example that shows you, no, there's no sin too deep that Right. God cannot pull you out. Talagang the Lord, as long as you come to Him, humble yourself and ask for forgiveness, the Lord loves us, He will forgive us. At sa ngayon, may sarili ng pamilya si Brian at masayang naglilingkod sa Panginoon.
Patuloy niyang ibinabahagi saan man siya mapunta kung paano siya pinatawad at binago ng Diyos. A life of victory. Nakikita mo ba ang sarili mo sa kwento ni Brian? Naligaw ng landas, nalulong sa bisyo at kasalanan. At pakiramdam mo, tulad niya noon, wala ka ng pag-asa at hindi ka na mapapatawad. Kapatid, rise again. Nariyan ang ating Panginoon. Kaya kanyang patawarin at baguhin. Sabi nga niya sa Isaiah 1:18, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Yes, God is patiently waiting for you. Right now, He is gently knocking at the door of your heart. All it takes is a humble heart and a sincere prayer filled with faith. If that is your prayer right now, we can pray together and you can receive the Lord Jesus as your Lord and Savior right now. Let's pray. Panginoong Jesus, Lord, you see these people who are watching right now, who want to give their trust, their faith to you. So right now, Lord God, you see every person, Lord. You see their hearts humbled, Lord. Lord, would you open the door of their heart right now, Lord? As they open the door of their heart, Lord, would you come in, be their Lord and their Savior, Lord God. Father, they want to turn away from their life of sin, Lord, and they want to follow you all the days of their life. Would you allow them to follow you, Lord? Bring people into their life who will teach them your word, the Bible. From this day on, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Labis ang panghihinayang ni Shirley nang masira ang kanilang tirahan at munting karinderya dulot ng pananalasa ng bagyong Tino sa Cebu. Katanaw na ko sa kong tindahan kay nadahilig man, di na ko kapanindak. Panigingan nga magsugod ko sa unok. Nagkaloob ang Operation Blessing ng mga materyales upang muling maitayo ang hanap buhay ni Shirley. Refrigerator, panimulang stocks, at double burner stove na nagsilbing puhunan sa mas maunlad na negosyo. Pasalamat siya kong dako sa livelihood program ninyo, sa Operation Blessing. Shirley means bright meadow. Her name is a reminder that God can restore beauty and renew life after the storm. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta para mas marami pang pamilya ang makabangon. To donate, just scan the CBN Asia QR code on your screen. God bless you more and more. Welcome back to the 700 Club Asia. Baon ka ba sa utang? Gusto mo maging debt-free pero hindi mo alam kung paano? Tiyak na makaka-relate ka sa kwento ni Maven. Ito ang kanyang rising again story. Talagang lubog na lubog sa utang. So yun yung talagang crisis na pinagdaanan namin na super tindi. Parang inisip ko na lang na mag-suicide na lang ako para at least tapos na lang yung problema. Masaya ang simula ng pamilya ni na Maven at Anchet. Ordinaryong empleyado sila sa isang multinational corporation sa Makati. Laki kami parehong mag-asawa sa hirap at yun, nakikita namin yung hirap sa probinsya. So yung mga magulang namin doon, mga kapatid, no, at pati mga pinsanin, tumutulong ako sa mga kamag-anak ko. Ang feeling ko, responsibilidad ko na tumulong sa kanila kasi ako yung nakakaangat. Tumutulong ako sa family ko pero madalas hindi ko sinasabi sa husband ko. Pag madalas na, nakakahiya na. Pagka talaga may nangangailangan, kahit ipanghiram ko yan, talagang gagawin ko para makatulong. Nandun yung fear na baka pag sinabi ko sa kanya, magalit siya, or hindi niya ako maintindihan,
or baka maging kosto nung hiwalayan namin. Nagsimula yung utang ko, yung lumaki na lumaki. Dahil pag umutang ka ng may interest, and then para mabayaran mo yon, uutang ka ulit na isa pang utang na may interest ulit. Marami ako mga sleepless nights. Hindi alam ng asawa ko, lalo na pag malapit na yung payday. Yung kinakatakutan ko mga 15 at saka 30. Kasi hindi ko alam kung kanina na naman ako uutang para ipambabayad ko sa utang ulit. Baby, lunch na. Kain na tayo, tara. Halika na, friend. Sige, mauna na kayo. Busog pa ako. Sure ka? Mauna na kami, ha? Sige, bye-bye. Kasi ako yung humahawak ng petty cash ng company. So, may mga times na kumukuha ko doon sa hawak kong money para lang to cover up yung due ko na utang. Nagtatago talaga ako. Sa phone, oo. Mas madaling magtago pag sa phone eh. Alam mo, hinahanap ko kasi Maven eh. Kasi may utang sa akin, lagi kong hinahanap, hindi ko matsyempohan. So gusto ko sana mangyari, masingil ko yan. Sayang, malaking pera. May mga times na bigla silang dumarating sa office. So yun talagang biglang napapatakbo ko. Minsan natandaan ko, meron pang napatago ako sa ilalim ng mesa eh. Kasi para masabi ko na, parang mapatunayan ko wala ako sa office, wala ako sa table ko. Umabot ako ng mga 300,000+. So parang hindi ko talaga siya kayang bayaran. Isang araw, papuntang Davao ang asawa ni Maven para sa isang fieldwork. Hinatid ko pa siya sa airport. And then, pagka iwan ko sa kanya sa airport, umuwi agad ako kasi parang plano ko talaga, ituloy na yung plano kong pagsusuicide. O para at least tapos na lang yung problema. Pumunta ako sa airport, parang hindi ako easy na umalis. Parang I felt something was wrong. I finally decided na I just took the taxi and went back home. Diniretso niya ako eh, marami ka bang utang? Para ako nakahinga ng maluwag. Iba pala yung nagsasabi ka talaga ng totoo. Yung nagiging tapat ka pala sa asawa mo. Parang ang gaan-gaan na talaga ng feeling ko ng mga oras na yon. Niyakap ko siya, and then pareho kaming hindi kami umiyak, umahagulgul kami pareho. And we prayed right after that. I think that was the, I suppose, best prayer that we had for a long time. Makalipas ang ilang araw, binisita ng mag-asawa ang ilan sa kanilang pinagkakautangan para kausapin kung papaano sila makakabayad. Sinulatan at binisita ng mag-asawa ang kanilang pamilya sa probinsya para ipaalam kung ano ang nangyari sa kanila. The week after, I was in the office and I was cleaning my files. So, ang ginawa ko, meron akong isang folder na hindi ko na bubuksan for a long while, no? And then, nakita ko yung stock awards ko, no? That was the first stock awards that I got from the company. And I just asked myself, baka may value ito. Laking sorpresa ni Anchet na ang halaga ng kanyang stocks ay umabot ng kulang-kulang ₱250,000. Yung saya, hindi ko siya ma-explain. Basta ang naramdaman ko, napaupo ako, naiyak ako. Kasi talagang parang miracle talaga ng Panginoon. Miracle talaga na parang ang bilis-bilis nasagot yung problema namin. Parang kung hindi ko nga maabot ng isip ko na parang totoo pala na answering God pala ang Lord. Na talagang nag-a-answer pala siya ng mga prayers natin. Pero ang nakakatuwa dito, 2 weeks after, yung value ng stocks biglang bumagsak. I don't know if you remember during the Asian crisis. So bumagsak yung value ng stocks at halos wala na ako makukuha kung na-late lang ako ng about a week and a half. Dahil dito, nabayaran nila ang lahat ng pagkakautang. Isang solusyon din ang natutunan nila para tumulong sa kani-kanilang pamilya. Yung mga kamag-anak ko, actually, pagka lumalapit sa akin, sa kanya ko na tinuturo. Asawa mo na sila hihingi, medyo mas nagdadalawang isip sila. Makalipas ang mahigit 1 dekada, Vice President na sa isang malaking kumpanya si Anchet. Habang si Maven ay abala sa pag-aalaga ng pamilya, bit-bit ang malaking aral sa buhay. Hindi pala ako talaga completely nag-trust sa Panginoon. Parang I'm leaning on my own understanding. Alam mo yung
Pag namarating kasi yung payday, di ba, parang naghahanap na ako kung kanino ko tatakbo. Hindi ko inintay na kumilos talaga yung Panginoon sa akin. Sabi ko lang, Lord, I trust in you. Pero sa salita lang, but deep inside me, hindi pala. Ayan, Maven learned the lesson na okay tumulong, no, sa mga magulang niya or what, pero kailangan i-disclose mo naman sa asawa mo. Kailangan open para walang ano, kasi that will erode the trust between each other, between husband and wife. True. And you know, that's the good thing if pag yung husband and wife are open to each other, matutulungan nila yung isa't isa na, Correct. oy, up to ganito lang yung limit natin. Oo, Ha? kasi may They'll remind budget you. tayo. Oo, Ayan. di ba? But pwede nga tumulong. And you know, one more thing, I like that pinuntahan nila yung mga pinagkautangan nila. Correct. And they said, babayaran namin, help us, di ba? So, hindi nila tinatakasan yung pinagkakautangan nila, but they're coming up with a plan how to slowly pay back. Right. Amen. You know, bukod sa utang, kung may dala-dala pa kayong mga kabigatan sa buhay, pwede kayong samahan sa pagdarasal ng ating Prayer Center representatives. Ang aming hotline ay 87370700. Pwede nyo rin silang ma-chat dito sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Meanwhile, bakit kaya hindi natuloy ang kasal ni Pepe? Alamin natin ang dahilan sa ating pagbabalik. Kaya dyan lamang kayo. Baon sa utang, broken-hearted, may sakit, problema sa anak. Ilan lamang yan sa mga prayer requests ng ating mga kababayan sa Facebook wall ng The 700 Club Asia. Dito sa Push Pilipinas, bibigyan natin ng espesyal na pansin at sabay-sabay nating ipagdasal ang iyong mga kahilingan. Tulad nitong prayer request from Angie, Lord, I'm afraid and worried. Please heal Wilson of all his illnesses and pain, from the top of his head to the soles of his feet. Heal him from allergies, flu, and his bladder stones. Please take away my fear and worry and give me strength and wisdom to overcome all the trials in our family. Father, in the name of Jesus, we release your supernatural healing upon Wilson. Lord, flu, allergies, bladder stones, we command them to go this instant in the name of Jesus. And Lord, release your peace, Lord God, para magkaroon sila ng tunay na peace sa kanilang bahay at tahanan. In Jesus' name, amen. Amen. Message naman ito galing kay Lilibeth. Tanong ko po lang, masama bang sabihin ko kay Lord na ayaw ko nang magising? Suko na ako? You know, the Lord, He wants you to trust in Him, not in yourself. When you look to yourself, parang feeling mo wala ng pag-asa. But when we look to God, He is a big God. He's bigger than our problems. He will be able to take you out, but you have to surrender everything to Him and obey. Samantala, sa susunod nating kwento, handa na si Pepe na magpakasal. Paano nga ba nagsimula ang kanilang love story ni Judith? Let's find out. Ang pag-ibig ay napakahalaga sa isang tao. I understand that love should be expressed to the right person. Habang nag-aaral sa kolehiyo si Jose o Pepe, nagpapadala siya ng mga liham sa kanyang nililigawan. Ngunit hindi alam nito kung sino ang sumusulat. Hindi nagtagal, naging aktibo si Pepe sa gawain ng simbahan. Dulot nito, mas naging madalas ang pagkikita nila ni Judith. Di niya tunay na pangalan. Biglang nahulog na siguro yung feelings namin sa bawat isa dahil tinuturoan ko siyang kumanta. Kasabay ng pagkakamabutihan ng dalawa ay ang pag-amin ni Pepe tungkol sa mga ipinapadala niyang sulat kay Judith. Babalita lang ako sa'yo, Judith. Nung girlfriend ko na siya, dumating yung panahon na I was called by God to start a church in Poway, to be exact. Bilang paghahanda sa nalalapit na kasalan, nagkaroon ng pamamanhikan. Na-approve na, so everybody is happy. We already took the ring. We have already distributed our wedding invitations. Sa kasagsagan ng kasiyahan, ay nagkaroon ng hindi inaasahang balita ang dalawa. In the span of maybe about a month, when we go back to the house to finalize the menu, the mother said, don't worry about the menu because nobody is attending. Basta,
Basta. My girlfriend came over to my place in Poway and said, anyway, we have already finished everything. We can go. We can just get married. Isipin mo naman ako, Pepe. Dahil sa pighating nararanasan, nagkasakit si Pepe. That's the last time I saw her. Naka-duster na siya dahil pinalayas na siya sa bahay nila. Gumaling man sa karamdaman, hindi naman nahilom ang sakit na nararamdaman ni Pepe. That's my first time to be broken emotionally. But that's the first time I remember I was in pain. Kahit dumanas ng kahirapan, hindi nawala ng pag-asa si Pepe. I wrote a big letter down, my prayer request to you, Lord. I write them, and I found out God to be very true to His words, even in those times that I'm alone. Habang naglilingkod si Pepe sa Panginoon, ay may bagong kaibigan na ipinakilala sa kanya. One Sunday, one of the members brought her friend to the church, and then that's the beginning of a new journey of my heartbeat. Nakilahok ang kaibigang ipinakilala kay Pepe sa mga aktibidad ng simbahan. Subalit, Nagulat ako, hindi ko pa nasasabi yung nararamdaman ko. Nagpapaalam ng umalis. Mas masakit ito na hindi ko pa nasasabi. Paalis na siya. Sabi niya, mag-aaral na ako sa Maynila. Instead na ipag-pray ko siya, ang nasabi ko, can I kiss you? My prayer was, Lord, if she's the one, hindi siya makaka-enroll sa Maynila, babalik siya ng Ilocos. 1 week after, sabi niya, Brad, nandito ako. So at that time, I knew it inside of me. This is the one. iyon na ang simula ng pag-iibigan ni na Pepe at Gemma na kalaunay humantong sa kasalan. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan ni Pepe na naospital ang nanay ni Judith, ang dati niyang kasintahan. Kasama ang kanyang asawa, binisita ni Pepe ang nanay ni Judith sa ospital. I hold her hand. She never spoke a word. I spoke to her and I said, Mom, I want you to know that I am here and I want to tell you that I love you. Regardless of what happens in the past, you are still my nanay. She looked at me in the eye and she said, akala ko kasi Pepe, masama kang tao. 2-3 days after, binalita sa amin na namatay na si Mama. And then I was asked to go and preach at her wake. Sa ngayon, may sariling pamilya na rin si Judith. Patuloy namang naglilingkod sa Panginoon si Pepe, bit-bit ang mahahalagang aral sa buhay. Unconditional forgiveness, unconditional love. You know, Camila, that story reminds me of Romans 8. For all things work together for good, for all those who love the Lord and are called according to His purpose. Oo, ang Diba? ganda pa rin ng love story Inayos niya. ni Lord lahat. Oo, pero ako natuwa ako, Peter, that He chose to forgive. Right. Buti na lang, there was that opportunity before the mama died, di ba? Tama. Nagkaroon talaga ng closure. Yeah. Nabigo ka ba sa pag-ibig? Lubog ka ba sa utang? Lugmok ka ba sa kasalanan? In Christ, there's hope. You can rise again. God is your helper. Isaiah 41:13 says, For I hold you by your right hand. I, the Lord your God, and I say to you, don't be afraid. I am here to help you. Thank you, Lord! At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. God bless you. Bye-bye! Yung manic depression ko po, it stems from post-traumatic stress disorder. At that time, parang naging bitter po ako kay Lord. Why did He let me go through all that? I felt like He was silent. Nagsakit tulog kan sakak. Nagsisisur ako. Last finding, TB meningitis. After operation, hindi siya nakakalakad hanggang ngayon. Wala nga nagmahal sa akin. Baga, natagpuan ko lang talaga yun sa Panginoon.